Ang init, parang apoy na dumapo sa balat niya nang tumalsik ang kumukulong sabaw mula sa lababo. Pero hindi ang paso sa kanyang kanang kamay ang nagpaiyak kay Althea ng gabing iyon. Mas masakit ang katahimikan ni Marco. Ang asawa niyang nakaupo lang sa dulo ng mahabang mesa, nakayuko at nagkunwaring abala sa paghiwa ng karne habang tinatapakan ng sarili niyang ina ang natitirang dignidad ni Althea. Ilang minuto lang ang nakalipas, umaasa pa si Althea na magiging maayos ang lahat. Gumising siya ng 5:00 ng umaga para pumunta sa palengke. Pinili niya ang pinakasariwang hipon at pinakamagandang klase ng gulay. Buong hapon niyang binantayan ang pagkakulo ng sinigang, tinitiman ang bawat patak para masigurong tama ang timpla ng asim at alat. Ang paboritong lasa ni Marco at ang lasang inaasahan niyang magpapangiti kahit paano kay Doña Pilar. Akala niya, ang hapunan na ito ang magiging tulay para tanggapin na siya ng Pamilya Cruz matapos ang 5 taon. Nagkamali siya. Ang tunog ng kutsarang binagsak ni Doña Pilar sa porselanang plato ay parang kulog sa loob ng tahimik na dining room. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ang matanda. Ang mga mata nito ay walang emosyon, parang tumitingin sa hangin at hindi sa isang tao. "Ito ba ang best mo, Althea?" tanong ni Doña Pilar, sa boses na mababa pero matalim. Napahawak si Althea sa laylayan ng kanyang apron. Gusto niyang magsalita, ipaliwanag na sinunod niya ang recipe ng lola ni Marco. Pero nanuyo ang kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Marco. Isang sulyap lang, nagmamakaawa. "Tulungan mo ako, mahal. Sabihin mong masarap. Sabihin mong pinaghirapan ko ito." Pero hindi nag-angat ng tingin si Marco. Patuloy lang ito sa pag-inom ng tubig, tila bingi sa tensyon na bumabalot sa kanila. Tumayo si Doña Pilar. Bumigat ang hangin sa paligid. Kinuha ng matanda ang malaking mangkok ng sinigang na umuusok mapa. Naglakad ito papunta sa lababo kung saan nakatayo si Althea. Sa isang iglap, walang pasabi, ibinuhos ni Doña Pilar ang buong laman ng mangkok sa lababo. Ang ingay ng bumabagsak na pagkain at kalsing ng mangkok ay dumagundong sa kusina. Ilang talsik ng mainit na sabaw ang tumama sa braso at leeg ni Althea. Napaatras siya at napahawak sa kanyang pulso. Mahapdi. Namumula na ang balat. Ang pagkain ng Pamilya Cruz ay inihahain para sa tao, hindi para sa aso. Malamig na sabi ni Doña Pilar habang pinupunasan ang kanyang kamay sa isang malinis na tuwalya. "Sa susunod, huwag mong sasayangin ang pera ng anak ko sa mga walang kwentang luto mo." Iniwan ng matanda ang kusina na parang walang nangyari. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng sinigang na ngayoy nakabara sa lababo at ang basag na puso ni Althea. Naghintay si Althea kahit masakit ang paso sa kanyang kamay, na natili siyang nakatayo. Hinihintay na lumapit si Marco. Hinihintay niyang hawakan nito ang kamay niya, tignan ang paso at sabihing, "Ayos ka lang ba?" O kahit, "Pasensya na kay mama." Narinig niya ang pag-usad ng upuan. Tumayo na si Marco. Lumapit ito sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Althea, pero nilampasan lang siya nito para kumuha ng isang basong tubig sa ref. Bago lumabas ng kusina, huminto si Marco sandali. Hindi pa rin ito makatingin sa mga mata ni Althea. "Sa susunod kasi, Althea." Buntong hininga ni Marco na parang siya pa ang napagod sa nangyari. "Galingan mo na lang. Alam mo namang masela ng panlasa ni mama, di ba? Huwag mo na kasi siyang bigyan ng dahilan para magalit." Pagkatapos, tuluyan na itong umakyat sa kwarto. Naiwan si Althea sa gitna ng malaking kusina. Walang sigawan, walang basagan ng gamit, walang dramatikong pag-iyak. Napakatahimik. Dahan-dahan, kumuha si Althea ng basahan. Pinunasan niya ang talsik ng sabaw sa counter. Inayos niya ang mga plato. Hinugasan niya ang mangkok na ginamit ni Doña Pilar pang insulto sa kanya. Ginawa niya ang lahat ng ito
ng may nakakatakot na kalmado. Pagkatapos magligpit, umakyat siya sa kanilang kwarto. Mahimbing nang natutulog si Marco. Ang lalaking ipinaglaban niya sa kanyang pamilya, ang lalaking akala niya ay magiging kakampi niya habang buhay, ay natutulog ng mahimbing habang ang asawa niya ay may paso sa braso at sugat sa puso. Pumasok si Althea sa banyo at tinitigan ang sarili sa salamin. Namumugto ang kanyang mga mata, pero tuyo na ang mga luha. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang masayahin at puno ng pangarap na Althea. 5 taon na ang nakakaraan. Isa na lang itong anino. Hinawakan niya ang paso sa kanyang pulso. Masakit pa rin, pero ito na ang huling sakit na hahayaan niyang maramdaman mula sa bahay na ito. Lumabas siya ng banyo at dahan-dahang lumuhod sa tabi ng kama. Hindi para magdasal. Yumuko siya at hinila ang isang bagay mula sa ilalim ng kama. Isang maalikabok na maleta. Binuksan niya ito. Walang laman. Tumingin siya kay Marco sa huling pagkakataon. Tama na. Bulong niya sa hangin. Nagsimula siyang maglagay ng damit sa loob ng maleta. Isang munting tink ang umalingaw-ngaw sa kwarto nang ilapag ni Althea ang kanyang wedding ring sa ibabaw ng glass table. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng lampshade, kumikinang pa rin ang diamante ng singsing. Maganda. Mahal. Pero sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Althea na hindi ito palamuti, kundi isang kadena. Isang gintong posas na nagtatali sa kanya sa isang buhay na hindi naman talaga kanya. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Walang luha. Wala nang natirang luha. Binitbit niya ang kanyang lumang duffel bag, ang parehong bag na dala niya noong una siyang tumapak sa mansyon ng mga Cruz. Walang laman ito, kundi ilang piraso ng damit na nabili niya gamit ang sarili niyang pera, ang kanyang sketchpad na matagal nang nakatago, at ang lumang litrato ng kanyang mga magulang. Iniwan niya ang lahat ng ibinigay ni Marco. Ang mga mamahaling damit, ang mga alahas na regalo ni Doña Pilar kapag may bisita para lang magmukha siyang presentable, ang mga sapatos na masakit sa paa. Lahat yon pag-aari ng mga Cruz, at simula sa gabing ito, hindi na siya pag-aari ng sinuman. Lumingon siya sa kama. Tulog pa rin si Marco. Mahina ang hilik nito, balot na balot ng comforter. Gusto sana siyang gisingin ni Althea. Gusto sana niyang isumbat ang lahat ng sakit, ang lahat ng gabing hinayaan siya nitong umiyak mag-isa. Pero napagtanto niyang hindi na kailangan. Ang pinakamalupit na parusa para sa taong walang pakiramdam ay ang iwanan siya ng walang pasabi. Ang alisan siya ng karapatang magpaliwanag. Dahan-dahang pinihit ni Althea ang doorknob. Lumabas siya ng kwarto at hindi na lumingon pabalik. Bumubuhos ang ulan sa labas. 3:00 ng madaling araw. Tulog ang buong subdivision. Tanging ang tunog ng ulan na humahampas sa aspalto ang naririnig. Basang-basa na si Althea pagkalabas pa lang ng gate. Tumagos ang lamig sa kanyang manipis na jacket, pero sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi niya naramdaman ang ginaw. Ang naramdaman niya ay ang paghinga. Bawat hakbang palayo sa malaking bahay na yon ay parang pagtanggal ng isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Ang ulan ay hindi malamig. Ito ay naglilinis. Hinuhugasan nito ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Pilar na dumikit sa kanya. Inaalis nito ang alaala ng amoy ng sinigang na itinapon sa lababo. Naglakad siya hanggang sa makarating sa highway. Madilim, pero hindi siya takot. Mas nakakatakot ang manatili sa loob ng bahay na yon kaysa harapin ang kawalan sa labas. Isang pampasaherong bus ang dumaan. Pumara siya. Nang sumakay siya at umupo sa dulo, ipinatong niya ang ulo sa bintana. Tinitigan niya ang mga ilaw ng syudad na papalayo ng papalayo. Bayad po. Abot niya ng barya sa konduktor. Saan ang baba, miss? Huminga ng malalim si Althea. Napangiti siya ng mapait. Kahit saan po, basta malayo dito. Sumilip ang araw sa bintana ng kwarto.
Nagising si Marco at kinapa ang kabilang parte ng kama. Malamig, walang laman. "Althea?" Unggol niya habang naguunat. Walang sumagot. Bumangon siya, medyo inis. Linggo ngayon. Ang usapan nila, gigisingin siya ni Althea ng 8:00 na may dalang kape at dyaryo. Bakit wala pa ang asawa niya? Siguro nagtatampo pa rin dahil sa nangyari kagabi. Napailing si Marco. Napakadramatiko talaga minsan ni Althea. Maliit na bagay, pinalalaki. Alam naman niyang mainitin ang ulo ni Mama. Dapat sanay na siya. Tumayo si Marco at naghilamos. Inisip niya kung paano susuyuin ang asawa. Siguro bibilhan na lang niya ng bulaklak mamaya o kaya bagong bag. Laging gumagana yon. Bumaba siya sa kusina. Inaasahang maaamoy ang pritong bacon at sinangag. Pero ang naabutan niya ay katahimikan at si Doña Pilar. Nakaupo ang kanyang ina sa kabisera, nakahalukip-kip at madilim ang mukha. Walang pagkain sa mesa, walang kape. "Ma?" tawag ni Marco. "Nasaan si Althea?" Tumingin sa kanya si Doña Pilar. Nanlilisik ang mga mata. "Yan ang dapat itanong ko sa'yo, Marco." Matalim na sagot ng matanda. "Kanina pa ako naghihintay dito. Walang naghanda ng agahan. Ang mga katulong, hindi alam ang gagawin dahil wala ang asawa mo para mag-utos." Kumunot ang noo ni Marco. Baka nasa palengke lang? 9:00 na ng umaga. Anong palengke ang bukas ng ganitong oras para sa agahan? Bulyaw ni Doña Pilar. "Tawagan mo ang asawa mo. Sabihin mo sa kanya, kapag hindi siya nakauwi sa loob ng 30 minuto, huwag na siyang magpapakita sa akin." Kinabahan si Marco, hindi dahil nag-aalala siya kay Althea, kundi dahil ayaw niyang lumala ang galit ng mama niya. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone sa bulsa ng kanyang pajama. Hinanap niya ang pangalan ni Althea. Pinindot ang call button. Inilagay niya ang telepono sa tenga. Handa na ang kanyang sermon. "Saan ka ba nagpunta? Umuwi ka na." Galit na si Mama. Pero walang ring, walang sumagot. Sa halip, isang malamig na boses ng operator ang narinig niya. "Sorry, the number you have dialed is not yet in service. Please check the number and try your call again." Binaba ni Marco ang telepono at tinignan ang screen. Tama naman ang numero. Sinubukan niya ulit. "Sorry, the number you have dialed." Biglang may mabigat na kaba na gumapang sa dibdib ni Marco. Isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Tumakbo siya pabalik sa kwarto nila. Binuksan ang closet ni Althea. Nandoon pa rin ang mga damit, ang mga gown, ang mga sapatos, ang mga bag. Nakahinga siya ng maluwag. Nandito pa ang gamit niya. Hindi siya umalis. Pero nang lumingon siya sa vanity table, natigilan siya. Sa ibabaw ng makinis na salamin, nag-iisang nakapatong ang wedding ring ni Althea. Katabi nito ang susi ng bahay at ang credit card na extension ng account ni Marco. Dahan-dahang lumapit si Marco. Hinawakan niya ang singsing. Malamig ito sa kanyang palad. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco ang katahimikan ng bahay. Hindi ito payapa. Nakakabingi. 3 buwan. 90 araw na ang nakalipas mula nang umalis si Althea sa mansyon ng mga Cruz. Pero hanggang ngayon, naninibago pa rin siya sa katahimikan. Nakaupo siya sa sahig ng kanyang maliit na inuupahang kwarto sa Quiapo. Ang tanghalian niya ay isang cup ng instant noodles at tinapay. Mainit, maalat, puno ng betsin. Para kay Doña Pilar, basura ang pagkaing ito. Pero para kay Althea, ito ang pinakamasarap na tanghalian na natikman niya sa loob ng 5 taon. Dahil sa unang pagkakataon, nakakain siya nang hindi nanginginig ang mga kamay. Walang matang mapanghusga na nakatitig sa bawat subo niya. Walang naghihintay na punahin ang lasa. Humigop siya ng sabaw at napangiti. Malaya na siya. Tumayo siya at inayos ang kanyang suot. Isang simpleng puting t-shirt at maong na pantalon. Wala na ang mga sutlang bestida na pilit ipinapasuot sa kanya ni Marco noon para bumagay sa imahe ng pamilya. Kinuha niya ang kanyang bag at ang luma niyang sketchpad.
Ito ang trabaho niya ngayon, hindi bilang alalay ng isang matapobreng biyenan, kundi bilang isang assistant sa lumang silid-aklatan ng barangay. Pagpasok niya sa library, sinalubong siya ng pamilyar na amoy. Amoy ng lumang papel, alikabok, at kahoy. Para sa iba, amoy luma ito. Pero para kay Althea, amoy ito ng pahinga. "Good morning, Althea," bati ni Mang Carding, ang matandang caretaker. "Magandang umaga po, Tay," ganting bati ni Althea ng may ngiti. Dumiretso siya sa seksyon ng mga libro tungkol sa batas at sosyolohiya. May gaganapin daw na seminar mamaya tungkol sa karapatan ng kababaihan at kailangan niyang ayusin ang mga upuan at flyers. Habang nag-aayos siya ng mga libro sa estante, napansin niya ang isang lalaki sa kabilang dulo ng mesa. Nakapolo barong ito na medyo gusot ang laylayan at mukhang problemado habang naghahalongkat sa isang kahon ng mga papel. Bumagsak ang isang tumpok ng flyers mula sa kamay ng lalaki at nagkalat sa sahig. "Ay, sus Mario Sep!" Mahinang bulong ng lalaki habang nagkakamot ng ulo. Dali-daling lumapit si Althea. Lumuhod siya para tulungang pulutin ang mga papel. "Ako na po, sir," sabi niya. Nag-angat ng tingin ng lalaki. Saglit itong natigilan nang magtama ang kanilang mga mata. May kakaiba sa tingin ng lalaki. Hindi ito mapanghamak gaya ng tingin ni Marco. Hindi rin ito malamig. Ang mga mata nito ay parang pagod, pero puno ng kabaitan. "Salamat," sabi ng lalaki. Ang boses ay malalim at kalmado. "Pasensya ka na. Medyo magulo ako kumilos ngayon. Kinakabahan kasi ako sa talk ko." Napatingin si Althea sa flyer na hawak niya. Rafael Cruz, Legal Aid for Women and Children. Napahinto siya. Cruz. Biglang bumilis ang tibok ng dibdib niya. Ang apelyidong iyon. Ang apelyidong gusto na niyang kalimutan. Napansin ng lalaki ang pagkabigla niya. "Ah, oo. Ako si Rafael. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako kasing sungit ng tunog ng apelyido ko." Tumawa ito ng mahina. Nakahinga ng maluwag si Althea. Ibang-iba ang aura ng lalaking ito sa mga krus na kilala niya. Walang ere, walang yabang. "Althea po," pakilala niya habang inaabot ang mga papel. "Althea," ulit ni Rafael, na parang tinitikman ng pangalan. Magandang pangalan. Bagay sa lugar na to. Tahimik. Ngumiti lang si Althea ng tipid. Tumayo siya at inayos ang mga papel sa mesa. "Mahilig ka magbasa?" tanong ni Rafael habang inaayos ang projector. "Dati po," sagot ni Althea. "Ngayon, mas gusto ko na lang ang amoy ng libro. Nakakalma." Tumigil si Rafael sa ginagawa at tumingin sa kanya ng seryoso. "Tama ka. Minsan, mas nakakaintindi pa ang mga pahina kaysa sa mga tao." Natigilan si Althea. Sa isang simpleng pangungusap, parang nabasa ng estrangherong ito ang nilalaman ng puso niya. May kinuha si Rafael sa kanyang bag, isang sandwich na nakabalot sa tissue. "Nagagahan ka na ba, Althea?" "Sobra tong nabili ko. Sayang naman kung itatapon." Aabutin sana ni Althea, pero napansin niya ang peklat ng paso sa kanyang pulso. Ang bakas ng huling gabi niya sa mansyon. Mabilis niyang hinila ang manggas ng kanyang jacket para takpan ito. Hindi nakaligtas ang galaw na yon sa paningin ni Rafael. Pero hindi ito nagtanong. Sa halip, nginitian lang siya nito at ipinatong ang sandwich sa mesa. "Kainin mo yan pag gutom ka na. Masarap magtrabaho kapag busog." Tinalikuran siya nito at bumalik sa pag-aayos ng projector. Pinagmasdan ni Althea ang likod ni Rafael. Sa loob ng 5 taon, nasanay siyang maging invisible, nasanay siyang utusan, sigawan at baliwalain. Pero ang lalaking ito, nakita siya. Kahit saglit lang. Kinuha ni Althea ang kanyang sketchpad. Sa isang gilid ng papel, mabilis niyang iginuhit ang profile ng lalaking nag-aayos ng projector. Ang linya ng panga, ang gusot na polo, ang pagod na mata.
Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman ni Althea na may kulay ulit ang mundo. Samantala, sa mansyon ng mga Cruz, blag, blag, blag. Halos mabiyak ang mamahaling mahogani na pinto dahil sa lakas ng katok. Doña Pilar, lumabas kayo dyan. Alam naming nasa loob kayo. Sigaw ng isang lalaking barako sa labas. Sa loob ng sala, nanginginig si Doña Pilar habang nakaupo sa sofa. Hawak niya ang kanyang dibdib, namumutla sa takot na hindi niya pwedeng ipakita. Si Marco, na gulo-gulo ang buhok at halatang bagong gising, ay sumilip sa kurtina. Ma, boses ni Marco nanginginig. May mga pulis at may kasama silang sheriff. May dala silang papel. Tumingin si Doña Pilar sa anak. Wala na ang dating yabang sa mukha ng matanda. Napalitan ito ng purong takot. Ang lupa. Bulong ni Doña Pilar. Nakasangla ang lupa, Marco. Ano? Gulat na sigaw ni Marco. Akala ko babayad na tayo. Sabi mo maayos ang negosyo. Wala na tayong pera. Sumabog na si Doña Pilar. Umalis ang asawa mo at dinala niya ang swerte ng bahay na to. Ngayon, gumawa ka ng paraan, Marco. Paalisin mo sila. Mas lalong lumakas ang kalampag sa pinto. Blag! Blag! Break it down! Sigaw mula sa labas. Napaatras si Marco nang makita niyang gumalaw ang seradura ng pinto. Bumukas ito ng padabog. Pumasok ang tatlong lalaki. Sa likod nila, isang abogado ang pumasok na may dalang folder. Good morning, Mrs. Pilar Cruz, sabi ng abogado nang walang emosyon. We are here for the foreclosure. Meron kayong 1 linggo para lisanin ang property na ito. Bumagsak si Doña Pilar sa sahig at sa gitna ng kaguluhan, si Marco ay paralisado. Wala si Althea para saluhin ang problema. Wala si Althea para pakalmahin ang mama niya. Mag-isa na lang siya ngayon. Nakatayo si Rafael sa harap ng maliit na audience sa silid-aklatan. Halos 3 dosenang kababaihan ang nakikinig sa kanya. Mga nanay, tindera, at ilang estudyante. Sanay na siya sa ganito. Ito ang buhay niya sa loob ng 10 taon. Ang magsalita, ang magbigay ng payo, ang maging boses ng mga walang boses. Ang batas ay hindi para sa mayayaman lang. Sabi ni Rafael, ang boses niya ay buo at puno ng sinseridad. Ang bawat pasa, bawat insulto, at bawat pambabaliwala sa inyo ay may katapat na hustisya. Ang kailangan lang natin ay tapang na magsalita. Habang nagsasalita siya, napadako ang tingin niya sa likuran. Doon, sa gilid ng estante ng mga libro, nakatayo si Althea. Nakikinig ito ng taimtim. Nakita ni Rafael kung paano tumango si Althea nang banggitin niya ang salitang tapang. May lungkot sa mga mata ng babaeng yon na pamilyar kay Rafael. Isang lungkot na parang salamin ng sarili niyang nakaraan. Natapos ang seminar, masigabong palakpakan. Isa-isang lumapit ang mga tao para magpasalamat o humingi ng calling card. Matiyagang nakipag-usap si Rafael sa bawat isa, pero ang isip niya ay nasa babaeng librarian. Nang maubos na ang mga tao, nagsimula nang magligpit si Rafael ng kanyang mga gamit. Lumapit si Althea para tumulong. Ang galing niyo po magsalita, Sir Rafael. Mahinang sabi ni Althea habang binuhat ang isang mabigat na kahon ng mga flyers. Parang naramdaman ko lahat ng sinabi niyo. Ngumiti si Rafael. Salamat, Althea. Pero mabigat yan. Akin na. Aakmang kukunin ni Rafael ang kahon, pero nagkasabay sila ng hakbang. Natisod ng bahagya si Althea sa paa ng mesa. Muntik nang mahulog ang kahon. Mabilis na sinalo ni Althea ang bigat gamit ang kanyang braso para hindi ito bumagsak sa sahig. Dahil sa puwersa, umangat ang manggas ng kanyang lumang jacket hanggang siko. At doon, tumigil ang mundo ni Rafael. Sa maputing pulso ng babae, mayroong isang peklat. Hindi ito pangkaraniwang peklat. Hugis gasuklay ito. Isang crescent moon na medyo may kurbadang parang kawit. Parang bombang sumabog sa utak ni Rafael ang imahe.
Bigla siyang hinigop ng nakaraan. Umuulan ng malakas. Putikan. Tumatakbo sila sa palayan. May humahabol. "Bilisan mo, Ara! Takbo!" Sigaw ng batang Rafael. Isang matalim na bakod na may barbed wire. Sinubukan niyang iangat ang wire para makalusot ang kapatid niya. Pero nadulas si Ara. Sumabit ang pulso nito sa kalawanging kawit ng alambre. Ang sigaw ng kapatid niya. Ang dugo na humalo sa tubig-ulan. "Sir Rafael?" Bumalik siya sa kasalukuyan. Nakatingin sa kanya si Althea. Nagtataka. Nakahawak pa rin si Rafael sa gilid ng kahon. Pero ang mga mata niya ay nakapako sa peklat. Mabilis na napansin ni Althea ang tinitignan niya. Agad nitong binaba ang kahon at hinila pababa ang manggas ng jacket. Tila hiyang-hiya ito. "Pasensya na po." Yumuko si Althea. Tinatago ang kamay sa likod. "Pangit po tignan. No? Nakuha ko to nung bata pa ako. Isang aksidente sa probinsya." Nanuyo ang lalamunan ni Rafael. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang yakapin ang babaeng nasa harap niya at itanong kung siya ba si Ara. Kung siya ba ang Araceli na 20 taon na niyang hinahanap. Pero pinigilan niya ang sarili. Paano kung nagkakamali siya? Ayaw niyang takutin si Althea. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang mga kamay. "Hindi," garalgal na sagot ni Rafael. Tumingin siya diretso sa mata ni Althea. "Hindi pangit ang mga peklat, Althea. Katibayan yan na nakaligtas ka sa kung anumang sumugat sa'yo." Namula si Althea at nag-iwas ng tingin. "Salamat po." "Althea?" Tawag ulit ni Rafael. Kailangan niyang malaman. "Taga saan ka ba talaga?" Nag-alinlangan si Althea. "Wala na po akong pamilya. Lumaki po ako sa ampunan sa Pampanga. Pero sabi nila nanggaling daw ako sa norte bago ako mapulot." Pampanga, norte. Tumugma ang lahat. Kinuyom ni Rafael ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa para pigilan ang emosyon. "Mauuna na ako," paalam ni Rafael. Mabilis ang kilos niya. Kailangan niyang makaalis bago siya bumigay. "Salamat sa tulong." Pagkasakay niya sa kanyang kotse, doon lang siya nakahinga. Napahampas siya sa manibela. Ara. Pulong niya. At tumulo ang luhang kanina pa niya pinipigil. "Buhay ka. Diyos ko, buhay ka." Kinuha niya agad ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang kanyang private investigator na si Attorney Gomez. "Gomez!" Mabilis na utos ni Rafael. "Yung librarian sa community center sa Quiapo. Althea ang pangalan. Gusto ko ng full background check. Ngayon din. Alamin mo kung sino ang asawa niya, kung saan siya nakatira dati. Lahat. Ipadala mo sa akin ang report mamayang gabi." "Yes, Sir Rafael." Pinaandar ni Rafael ang sasakyan. Ang puso niya ay puno ng pag-asa, pero may halong takot. Nahanap na niya ang kapatid niya. Pero bakit nandito ito sa Quiapo? Bakit mukhang hirap na hirap ito sa buhay? Sino ang nanakit sa kanya? Kinagabihan, sa opisina ni Rafael, tahimik ang paligid. Tanging ang ilaw ng laptop ang nagbibigay liwanag sa madilim na kwarto. Tumunog ang email notification from Ate Gomez. Subject, Investigation Report. Subject, Althea Cruz. Nanginginig ang daliri ni Rafael nang i-click niya ang file. Bumadrad ang litrato ni Althea at sa ibaba nito ang mga impormasyong wawasak sa mundo ni Rafael. Name, Althea Dizon. Cruz spouse, Marco Cruz mother-in-law, Pilar Cruz. Address, 118 Mahogany Saint, Forbes Park. Former address. Napahawak si Rafael sa bibig niya. Marco Cruz, Pilar Cruz. Binuksan niya ang isa pang folder sa kanyang mesa. Ang folder ng mga taong may pinakamalaking utang sa kanyang kooperatiba. Ang pamilyang nakatakda niyang singilin at paalisin sa kanilang bahay bukas dahil sa pagkakabaon sa utang at panloloko sa pondo. Nandoon ang pangalan, Doña Pilar Cruz, para siyang sinuntok sa sikmura. Ang pamilyang sumira sa buhay ng kapatid niya at ang pamilyang wawasakin niya bukas.
ay iisa. Ang kapatid niyang si Ara ay ang asawang inapi ng mga Cruz. Dahan-dahang sinara ni Rafael ang laptop. Sa dilim, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nawala ang lungkot. Napalitan ito ng isang malamig na galit. Isang galit na kayang sumunog ng buong syudad. Humanda kayo, bulong niya sa dilim. Hindi niyo kilala kung sino ang kinalaban niyo. Ang tunog ng telepono ay parang barena na tumutusok sa utak ni Marco. Ring ng ring, walang tigil. Nakatitig lang siya sa cordless phone na nakapatong sa mesa. Alam niya kung sino ang tumatawag. Kung hindi ito ang bangko, ito ay ang kumpanya ng kuryente na nagbabantang puputulan sila ng serbisyo anumang oras ngayong araw. O baka isa na naman sa mga kaibigan ni Mama na naniningil ng utang sa mahjong. Hinugot ni Marco ang saksakan ng telepono. Tumahimik ang sala, pero ang katahimikan ay mas nakabibingi kaysa sa ingay. Napatingin siya sa paligid. Ang mansyon na dati puno ng buhay at mga katulong na nakauniforme ay mukha ng abandonado. Maalikabok ang sahig. Ang mga mamahaling painting ay wala na sa pader. Naibenta na ng palugi noong nakaraang linggo para lang may pambayad sa abogado. Umalis na ang huling katulong kahapon. Hindi na sila makapagpasweldo. Marco! Ang boses ng kanyang ina mula sa itaas ay parang latigo. Napapikit si Marco sa inis at pagod. Umakyat siya sa kwarto ni Doña Pilar. Naabutan niya ang ina na nakaupo sa harap ng tokador. Sinusuklay nito ang kanyang buhok nang paulit-ulit. Ang mukha ay blangko, pero ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Bakit ang dumi ng kwarto ko? Reklamo ni Doña Pilar nang hindi lumilingon. Nasaan ang mga katulong? At bakit ang init? Buksan mo ang aircon. Ma, pagod na sagot ni Marco. Wala na tayong katulong at sira ang aircon. O baka pinutulan na tayo. Biglang binalibag ni Doña Pilar ang suklay. Tumama ito sa salamin at lumikha ng lamat. Kasalanan niya to. Sigaw ng matanda. Tumayo ito at hinarap ang anak. Nanginginig ang mga kamay. Simula nang umalis ang babaeng yan, ang Althea na yan, dinala niya ang swerte natin. Minalas na tayo. Napahilot si Marco sa kanyang sentido. Ma, nalugi ang negosyo dahil sa sugal, hindi dahil kay Althea. Huwag mo akong sagutin ng ganyan. Lumapit si Doña Pilar at dinuro siya. Kung nandito siya, may naglilinis sana ngayon. May nagluluto. May silbi sana siya kahit paano. Ngayon, pati ikaw, inutil ka na rin ba? Tinitigan ni Marco ang kanyang ina. Nakita niya ang takot sa likod ng galit nito. Takot na mawalan ng komportableng buhay. At sa totoo lang, takot din si Marco. Hindi siya sanay magluto. Hindi siya sanay maglaba. Hindi siya sanay na walang nag-aasikaso sa kanya. Kailangan niya si Althea. Hindi dahil mahal niya ito, kundi dahil kailangan niya ng salbabida. Kailangan niya ng punching bag ni Mama para hindi siya ang sumalo ng lahat. May tumawag sa akin, sabi ni Marco. Binabago ang usapan. Nakita daw ng dati nating driver si Althea. Natigilan si Doña Pilar. Lumiwanag ang mukha nito. Pero hindi dahil sa tuwa. Dahil sa pag-asa na may mauutusan na ulit siya. Saan? Sa Quiapo. Sa isang library. Sunduin mo siya. Utos ng ina. Matigas at walang pag-aalinlangan. Kaladkarin mo pabalik dito kung kinakailangan. Asawa mo siya. Pag-aari natin siya. Sabihin mo sa kanya, marami siyang dapat linisin dito. Tumalikod si Marco. Mabigat ang loob niya, pero mas mabigat ang takot na suwayin ng ina. Kinuha niya ang susi ng kotseng malapit na ring hatakin ng bangko. Ang biyahe papuntang Quiapo ay impyerno. Mainit, mausok at maingay. Sanay si Marco sa aircon ng Forbes Park, hindi sa sikip at gulo ng Maynila. Habang nagmamaneho siya, lalong nadagdagan ang inis niya kay Althea. Bakit kailangan mong magtago sa ganitong klaseng lugar? Isip niya.
Pinapahirapan mo lang ako. Narating niya ang library, isang luma at maliit na gusali na mukhang gigiba na. Pumarada siya sa tapat, hindi alintana, kung bawal. Lumabas siya ng kotse at pumasok sa loob. Ang lamig ng aircon sa loob ng library ay nagbigay ng kaunting ginhawa, pero agad itong napalitan ng init ng ulo nang makita niya ang asawa. Nandoon si Althea, nakatayo sa likod ng counter, nag-aayos ng mga card. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at maong. Nakatali ang buhok. Walang make-up, walang alahas, pero mukha itong payapa. Nakita ni Marco nang ngumiti si Althea sa isang batang humihiram ng libro. Isang ngiti na matagal na niyang hindi nakikita. Isang ngiti na hindi naman nito ibinibigay sa kanya noon. Biglang kumulo ang dugo ni Marco. Bakit siya masaya? Bakit okay lang siya? Habang sila ng mama niya ay naghihirap, habang ang mundo nila ay gumuguho, heto si Althea at naglalaro ng happy family sa piling ng mga estranghero. Ang kapal ng mukha. Naglakad si Marco palapit. Mabilis, mabigat ang bawat hakbang. Althea. Nag-angat ng tingin si Althea. Nakita ni Marco ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ng asawa. Mula sa ngiti, naging gulat, at pagkatapos, takot. Marco? Umuwi na tayo, sabi ni Marco. Hindi ito tanong, utos ito. Anong ginagawa mo dito? Umatras si Althea, niyakap ang sarili. Sabi ko, umuwi na tayo. Tumaas ang boses ni Marco. Ilang estudyante ang napalingon sa kanila. Hinihintay ka na ni Mama. Ang daming kalat sa bahay. Walang nagluluto. Tapos ikaw, nandito ka lang? Nagpapakasarap? Umiling si Althea. Hindi na ako babalik, Marco. Tapos na tayo. Anong tapos? Tumawa ng mapait si Marco. Asawa kita, Althea. May karapatan ako sa'yo. At may obligasyon ka sa pamilya ko. Matapos ka naming kupkupin mula sa hirap, ganito ang igaganti mo. Hindi niyo ako kinupkop. Nanginginig ang boses ni Althea, pero matapang ang mata. Ginawa niyo akong alila. Abat, naubusan ng pasensya si Marco. Wala siyang panahon para sa diskusyon. Kailangan niyang maiwi si Althea bago magdilim, bago lalong magwala si Doña Pilar. Umikot siya sa counter at hinablot ang braso ni Althea. Bitawan mo ako, sigaw ni Althea. Pilit na kumakawala. Huwag kang mag-eskandalo dito. Diin ni Marco, hinigpitan ng hawak sa braso ng asawa sa mismong parte kung saan may peklat ng paso. Napangiwi si Althea sa sakit. Sumama ka sa akin. Ngayon din. Hinila niya si Althea papalabas. Halos madapa ang babae. Nasasaktan ako, Marco. Tulong. Wala siyang pakialam. Ang nasa isip lang ni Marco ay ang utos ng ina. Ang kailangan lang niya ay maibalik ang dating kaayusan ng buhay niya. Nakaladkad na niya si Althea malapit sa pinto. Aakmang bubuksan na niya ito para ilabas ang asawa nang biglang may humarang sa dadaanan niya. Isang matangkad na lalaki. Hindi ito pamilyar kay Marco, pero ang awtoridad sa tindig nito ay nagpatigil sa kanya. Sabi niya, nasasaktan siya. Malamig at mababang boses ng lalaki. Tumingala si Marco. Sino ka ba? Huwag kang makialam dito. Mag-asawa kami. Akmang itutulak ni Marco ang lalaki para makadaan, pero bago pa man dumapo ang kamay niya, mabilis na nahawakan ng lalaki ang kanyang pulso. Ang higpit ng hawak ay parang bakal. Binalibag ng lalaki ang kamay ni Marco palayo, dahilan para mabitawan niya si Althea. Bitawan mo siya. Ang boses ni Rafael ay hindi pa sigaw. Kalmado ito, mababa, pero may bigat na parang bato na bumagsak sa gitna ng silid-aklatan. Natulala si Marco. Napatingin siya sa kamay niyang itinulak palayo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rafael, hindi makapaniwala. Sino ka ba sa inaakala mo? Galit na sabi ni Marco, muling hinawakan ang braso ni Althea. Huwag kang makialam dito, asawa ko to. Pero sa pagkakataong ito,
Si Althea ay hindi na lang basta nagpatangay. Nakita niya ang ginawa ni Rafael. Nakita niya na may isang taong handang harapin ang asawa niya para sa kanya. At sa isang iglap, isang maliit na kislap ng tapang ang sumindi sa loob niya. "Ayoko nang sumama sa'yo, Marco," sabi ni Althea. Ang boses ay nanginginig pa rin, pero buo na. Lalong nag-init ang ulo ni Marco. "Wala kang karapatang tumanggi." Itinulak ni Marco si Althea papunta sa pinto, pero muling humarang si Rafael sa kanilang daan. Mas matangkad ito kay Marco, mas malapad ang balikat. Ang kaninang mabait na mukha nito ay napalitan ng isang matigas na ekspresyon. "Ang sabi ko?" Ulit ni Rafael, mas mabagal ngayon na parang kinakausap ang isang bata. "Bitawan mo siya. Ididemanda kita," banta ni Marco. "Assault, harassment. Hindi mo kilala kung sino ang binabangga mo." Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang wallet mula sa bulsa. Mula roon, dumukot siya ng isang calling card. Inabot niya ito kay Marco. "Sige," hamon ni Rafael. "Idemanda mo ako." Tinitigan ni Marco ang card. Pagkatapos ay tinitigan niya si Rafael, naguguluhan. "Ano to? Akala mo matatakot ako dito? Basahin mo," utos ni Rafael. Naiinis man, binasa ni Marco ang nakasulat sa card. "Rafael Cruz, founder and chairman, Kalinga Community Fund, Kalinga Community Fund." Tumawa si Marco. "Isang NGO? Yun lang pala. Akala ko naman kung sino ka na. Pwes, Mr. Founder, ang pondo mo ay walang binatbat sa pamilya ko." "Ang Kalinga Community Fund?" Putol ni Rafael. "Ang bagong may-ari ng lahat ng utang ng nanay mo sa bangko. Kami ang pinagkakautangan nyo ng 10 milyong piso. Kami ang kumuha ng kaso para ipa-foreclose ang bahay nyo sa Forbes Park." Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Marco, na wala ang kulay sa mukha niya. Ang kaninang pamumula sa galit ay napalitan ng putla ng takot. Tiningnan niya ang card. Tiningnan niya si Rafael. Tiningnan niya si Althea. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. "Ay, ikaw?" Nauutal na sabi ni Marco. "Ako nga," sagot ni Rafael. Ang bawat salita ay parang pako na ibinabaon sa kumpiyansa ni Marco. "Kaya sige, ituloy mo. Idemanda mo ako. Tingnan natin kung sino ang unang babagsak sa kulungan. Ikaw ba na nanggugulo dito? O ang nanay mo na matagal nang nanloloko ng mga investor?" Binitawan ni Marco ang braso ni Althea na para siyang napaso. Umatras siya. Hakbang-hakbang, tila nakakita ng multo. Tumingin siya kay Althea sa huling pagkakataon. May halo ng takot at pagtataka ang mga mata niya. Paano nagkakilala ang dalawang ito? Pero wala na siyang lakas ng loob na magtanong. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan palabas ng library. Narinig na lang nila ang malakas na pag-andar ng kotse at ang langit-ngit ng gulong sa kalsada. Nang mawala na si Marco, doon lang bumigay ang mga tuhod ni Althea. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Nanginginig ang buong katawan niya. Ngayon lang niya naramdaman ang pagod, ang takot, at ang matinding relief. Hindi lumapit si Rafael. Nanatili itong nakatayo sa di kalayuan. Binibigyan siya ng espasyo. "Ayos ka lang ba?" tanong nito. At ang boses na kanina'y matigas ay bumalik sa pagiging malumanay. Tumangulang si Althea, hindi makapagsalita. Napahawak siya sa braso niyang namumula dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Marco. Nakita yon ni Rafael. "May bote ka sa kanto," sabi nito. "Bibili lang ako ng yelo at gamot." "Wag na po." Halos pabulong na sagot ni Althea. "Okay lang po ako. Salamat." Tumingala siya at tinitigan ang lalaking nagligtas sa kanya. Ang lalaking bigla na lang sumulpot para ipagtanggol siya. Ang lalaking nagpatiklop sa mayabang niyang asawa, gamit lang ang isang pirasong papel. Puno ng pagtataka at pasasalamat ang puso niya.
Hindi niya maintindihan. Sir Rafael, tawag ni Althea. Bakit? Bakit niyo po ito ginagawa? Bakit po ang bait niyo sa akin? Lumingon si Rafael. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng library, nakita ni Althea ang lungkot sa mga mata nito. Isang lungkot na parang pasan na nito sa loob ng maraming taon. Bahagyang ngumiti si Rafael, pero ang ngangiting iyon ay puno ng sakit at pangungulila. Dahil matagal na kitang hinahanap, Althea. Ang biyahe sa kotse ni Rafael ay puno ng katahimikan. Hindi ito ang nakakabinging katahimikan na naranasan ni Althea sa mansyon ng mga Cruz. Ito ay isang katahimikang puno ng mga tanong na hindi niya masabi. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana habang tinatahak nila ang mga kalsada ng Maynila. Sa bawat pagliko, palayo ng palayo sila sa Quiapo hanggang sa marating nila ang isang tahimik na residential area. Huminto ang kotse sa tapat ng isang simpleng two-story na bahay. Hindi ito malaki, pero malinis at may maliit na hardin sa harapan. Halika, sabi ni Rafael, pinapatay ang makina. Dito muna tayo mag-usap. Sumunod si Althea. Ang loob ng bahay ay kasing simple ng labas. Maayos ang mga gamit. May amoy ng kape at lumang libro. Payapa. Umupo si Althea sa maliit na sofa habang si Rafael ay dumiretso sa kusina. Bumalik ito na may dalang-dalawang tasa ng mainit na tsokolate. Para kumalma ka, sabi nito habang inaabot ang isang tasa. Tinanggap ni Althea ang mainit na mug. Ang init ay gumapang sa kanyang mga daliri. Unti-unting pinapawi ang panginginig. Umupo si Rafael sa tapat niya. Seryoso ang mukha nito. Kinuha nito ang isang brown envelope mula sa kanyang briefcase at ipinatong sa mesa sa pagitan nila. Althea, simula ni Rafael, ang boses ay mababa at maingat. May itatanong ako sa'yo. Huwag kang mabibigla. Sagutin mo lang kung ano ang naalala mo. Tumango si Althea. May iba ka pa bang pangalan bukod sa Althea? Isang pangalan mula sa pagkabata mo? Napaisip si Althea. Ang pangalang Althea ay ibinigay sa kanya sa ampunan. Sabi nila, wala daw siyang anumang pagkakakilanlan nang matagpuan siya. Pero may isang salita, isang tunog, isang pangalan na parang panaginip na lang. Minsan, kapag natutulog siya, naririnig niya ito na tinatawag sa kanya ng isang boses bata. Halos pabulong na sagot ni Althea. Parang may tumatawag sa aking Ara. Nakita ni Althea ang biglaang panlalaki ng mga mata ni Rafael. Nakita niya ang paggalaw ng Adam's apple nito na parang hirap itong lumunok. Araceli? Tanong ni Rafael. Nanginginig ang boses. Parang kidlat na tumama sa isip ni Althea ang pangalang iyon. Araceli. Biglang bumukas ang isang pinto sa kanyang alaala na matagal nang nakasara. Isang imahe. Madilim. Umuulan. May humahabol. Isang batang lalaki na mas matanda sa kanya ng ilang taon ang humihila sa kamay niya. Takbo, Ara! Bilisan mo! Ang putik. Ang mga talahib. Ang isang bakod na alambre. Ang sakit sa kanyang pulso. Dugo. Napahawak si Althea sa kanyang bibig. Ang mga mata niya ay nanlalaki na puno ng luha. Tumingin siya kay Rafael at pagkatapos ay sa peklat sa kanyang pulso. Dahan-dahang itinulak ni Rafael ang envelope palapit sa kanya. Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang binubuksan ang envelope. Sa loob, may mga opisyal na dokumento. Isang birth certificate. Araceli Dizon. At sa likod nito, isang DNA test result. Subject A, Rafael Dizon. Subject B, Althea Cruz, Jane Doe. Result, 99.9% probability of sibling relationship. Binitawan ni Althea ang mga papel. Napatingin siya kay Rafael. Ang mga mata ng lalaki ay puno na rin ng luha. Ang pagod sa mukha nito, ang lungkot na palagi niyang nakikita. Ngayon, naintindihan na niya. Kuya? Basag ang boses na tanong ni Althea.
Hindi na nakasagot si Rafael. Tumangulang ito habang sunod-sunod na pumatak ang luha sa kanyang mga mata. At doon, bumigay si Althea. Humagulhol siya, isang iyak na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang iyak ng isang batang nawalan ng lahat. Ang iyak ng 2 dekada ng pag-iisa, ng pangungulila, ng pakiramdam na wala siyang pinagmulan. Hindi pala siya nag-iisa. May naghahanap pala sa kanya. Lumuhod si Rafael sa harap niya at niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pangungulila, pagsisisi, at pagmamahal. Patawarin mo ako, Ara. Umiiyak na, sabi ni Rafael habang hinahaplos ang buhok niya. Patawarin mo si Kuya. Hindi kita dapat binitawan. Hindi dapat kita iniwan. Kuya. Iyak lang ni Althea. Isinubsob ang mukha sa balikat ng kapatid. Buhay ka? Kuya. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon. 2 kaluluwang sinira ng tadhana. Pero muling pinagtagpo. Nang kumalma na sila, ikinuwento ni Rafael ang lahat. Ang pagtakas nila mula sa mga kamag-anak na gustong kunin ang lupaing pamana sa kanila matapos mamatay ang kanilang mga magulang. Ang pagkakahiwalay nila sa terminal ng bus sa Maynila. Ang paglaki niya sa kalye hanggang sa makahanap ng trabaho, makapag-aral at maging abogado. Ang pagtatayo niya ng Kalinga Fund para tulungan ang mga taong tulad nila. At ang 20 taong paghahanap niya sa nawawala niyang kapatid. Ikinuwento rin ni Althea ang buhay niya. Ang ampunan, ang pag-aampon sa kanya ng isang malayong kamag-anak na kalaunay ipinagkasundo lang siya kay Marco para makautang sa pamilya Cruz. Ang 5 taong impyerno sa loob ng mansyon. Habang nagsasalita si Althea, lalong tumitigas ang panga ni Rafael. Tapos na yon, sabi ni Rafael nang matapos magkwento si Althea. Hinawakan nito ang kamay niya. Tapos na ang paghihirap mo, Ara. Ako na ang bahala. Babawiin natin ang lahat ng kinuha nila sa'yo. Pero kuya, ang bahay, ang utang, pera lang yan. Umiling si Rafael. Pero ang dignidad mo, hindi nababayaran. Hindi ito paghihiganti, Ara. Hustisya ito. Hindi na sila pwedeng manakit pa ng ibang tao. Tumayo si Rafael at kinuha ang kanyang cellphone. May tinawagan ito. Si Althea, habang pinupunasan ang kanyang mga luha, ay nakikinig. Isang bagong pakiramdam ang umusbong sa puso niya. Hindi na takot, pag-asa. Attorney Gomez, sabi ni Rafael sa kabilang linya. Ang boses niya ay kalmado, pero may bakal na determinasyon. Ihanda mo ang final transfer documents para sa property sa number 18 Mahogany Street. Oo, lahat. Babayaran natin sila bukas. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Bibisitahin natin ang pamilya Cruz bukas ng umaga. Kinabukasan ang sikat ng araw sa Forbes Park ay kasing init ng dati. Pero para kay Marco, ang liwanag na tumatama sa bintana ng kanilang mansyon ay parang apoy na tumutupok sa lahat ng natitira sa kanila. Magdamag siyang hindi nakatulog. Ang imahe ni Rafael Cruz at ang malamig nitong banta ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Marco, bumaba ka rito? Ang sigaw ni Doña Pilar mula sa sala ay pumutol sa kanyang pag-iisip. Walang gana siyang bumaba. Naabutan niya ang kanyang ina na nakapangalis, nakaayos ang buhok at nakasuot ng alahas. Mukha itong pupunta sa isang party, hindi isang taong malapit ng palayasin sa sariling bahay. Ma, anong ginagawa mo? Tanong ni Marco. Aayusin ko to, sagot ni Doña Pilar, puno ng kumpiyansa. Tatawagan ko ang mga kumari ko. Magpapatulong ako. Hindi nila tayo pwedeng basta-basta paalisin dito. Hindi nila kilala kung sino si Pilar Cruz. Napailing si Marco. Ma, wala nang tutulong sa atin. Kahit ang mga abogado natin umayaw na. At ang lalaking yon, si Rafael Cruz, iba siya. Siya ang may-ari ng utang natin. Tumingin sa kanya ng masama si Doña Pilar. At bakit?
Dahil lang nakilala niya ang hampaslupang asawa mo, nagsumbong siguro ang babaeng yon. Ang ahas na yon. Bago pa man makasagot si Marco, isang marangyang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Hindi ito kotse ng pulis o ng sheriff. Masyado itong elegante. Masyadong mahal. Bumukas ang pinto sa likod. Unang bumaba si Rafael Cruz. Naka-Amerikana ito, hindi nagusot ang polo. Ang tindig nito ay parang isang hari. Sa likod niya, bumaba ang kanyang abogado. At pagkatapos, natigilan si Marco. Pati si Doña Pilar ay napahinto sa paglalakad. Bumaba si Althea, pero hindi ito ang Althea na kilala nila. Wala na ang luma at kupas na damit. Nakasuot ito ng isang simpleng pero eleganteng itim na bestida na bumagay sa kanyang balat. Nakaayos ang buhok nito at may kaunting makeup na nagbigay diin sa ganda ng kanyang mga mata. Higit sa lahat, wala na ang takot at pagyuko. Nakatayo ito ng tuwid, ang mga mata ay kalmado, at sa tabi niya ay ang kapatid niyang handang harapin ang mundo para sa kanya. Dahan-dahan, silang naglakad papasok ng bahay. Hindi sila kumatok, parang sila ang may-ari ng lugar. Good morning, Doña Pilar. Bati ni Rafael. Ang boses ay walang emosyon. Anong ginagawa niyo rito? Mataray na tanong ni Doña Pilar, kahit halata ang kaba sa kanyang mukha. At ikaw, dinuro niya si Althea. Ang kapal ng mukha mong bumalik dito matapos mo kaming sirain. Hindi sumagot si Althea. Tumingin lang siya sa babaeng umapi sa kanya sa loob ng 5 taon. Sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang takot, awa na lang. Umupo si Rafael sa paboritong upuan ni Doña Pilar sa sala na ikinagulat ng matanda. Ipinatong niya ang kanyang leather briefcase sa mamahaling mesa. Hindi kami naparito para makipagtalo, kalmadong sabi ni Rafael. Nandito kami para mag-alok ng solusyon. Tumawa ng mapakla si Doña Pilar. Solusyon? Para ano? Para lalo niyo kaming idin? Sa totoo lang, ginang, sabat ng abogado ni Rafael, kung susundin natin ang batas, dapat ay nasa kulungan na kayo ngayon dahil sa kasong estafa. Pero ang kliyente ko ay may ibang gusto. Tumingin si Rafael kay Marco na nakatayo lang sa isang sulok paralisado. Marco, umupo ka. Bahagi ka rin nito. Walang nagawa si Marco kundi sumunod. Binuksan ni Rafael ang briefcase at naglabas ng 2 folder. Ito ang unang opsyon nyo, sabi ni Rafael. Itinutulak ang isang folder palapit kay Doña Pilar. Sasampahan namin kayo ng kaso. Lahat ng assets nyo ay i-freeze ng korte. At dahil sa bigat ng ebidensya, siguradong makukulong kayo. Mawawala sa inyo ang lahat. Namutla si Doña Pilar. Napahawak siya sa kanyang dibdib. At ito naman ang pangalawa. Sabi ni Rafael, itinutulak ang pangalawang folder. Binuksan ito ni Marco. Sa loob, may mga papeles, isang kasunduan. Isasalin niyo sa pangalan ng Kalinga Community Fund ang titulo ng bahay na ito. Ngayon din, paliwanag ni Rafael. Kapalit nito, babawiin namin ang lahat ng kaso. Ituturing naming bayad na ang lahat ng utang niyo. Makakaalis kayo ng malaya. Nanlaki ang mga mata ni Doña Pilar. Ang bahay ko? Hindi. Pamana pa ito ng mga ninuno namin. Isang bahay na matagal mo nang isinangla para sa sugal mo? Ganti ni Rafael. Ang boses ay nanatiling kalmado pero matalim. Huwag na tayong maglokohan, Pilar. Alam ko ang bawat transaksyon. Alam ko ang bawat talo mo sa kasino. Ang bahay na ito ay hindi na simbolo ng karangalan. Matagal na itong simbolo ng mga kasinungalingan mo. Natigilan si Doña Pilar na parang sinampal. Paano nalaman ng lalaking ito ang pinakatatago niyang sikreto? At may isa pang kondisyon. Dagdag ni Rafael. Kinuha niya ang isa pang dokumento mula sa briefcase. Hindi ito kontrata, isang annulment paper. Inilapag niya ito sa harap ni Marco. Pipirmahan mo yan. Ngayon din. Walang tanong-tanong, walang kondisyon. Palalayain mo ang asawa mo
ang kapatid ko ng mapayapa. Sa puntong yon, parang gumuho ang buong mundo para kay Doña Pilar at Marco. Doon lang nila naintindihan. Kapatid? Bulong ni Marco. Tinitingnan si Althea at pagkatapos ay si Rafael. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip tumingin siya kay Althea. Sa isang tahimik na senyas, binigyan niya ito ng pagkakataong magsalita. Dahan-dahang tumayo si Althea. Tumingin siya kay Doña Pilar. 5 taon po akong nagsilbi sa inyo. Hiniling ko lang ang kaunting respeto. Pero kahit yon, ipinagkait niyo. Pagkatapos, tumingin siya kay Marco. Ang mga mata niya ay hindi na puno ng pagmamakaawa, kundi ng isang malungkot na pagtanggap. At ikaw, Marco, minahal kita. Ang hiniling ko lang ay isang kakampi. Isang taong tatayo sa tabi ko. Pero mas pinili mong magtago sa likod ng nanay mo. Lumapit si Althea sa mesa at kinuha ang ballpen. Walang pag-aalinlangan, pinirmahan niya ang annulment papers sa parte na para sa kanya. Tapos na ako, sabi niya. Ang boses ay matatag. Bumagsak ang balikat ni Marco. Bigla, ang lahat ng alaala nila ni Althea ay bumalik. Ang mga ngiti nito noong una silang magkakilala. Ang pag-aalaga nito sa kanya kapag may sakit siya. Ang mga simpleng pagkain na inihahanda nito na hindi niya kailanman pinahalagahan. Lahat ng yon, mawawala na dahil sa sarili niyang kaduwagan. Tumingin siya sa kanyang ina, naghahanap ng sagot, pero sa unang pagkakataon, nakita niyang talo na rin si Doña Pilar. Nakaupo lang ito, nakatulala. Ang make-up ay hindi na kayang takpan ng itsura ng isang matandang babaeng nawalan ng lahat ng kapangyarihan. Walang pagpipilian. Kinuha ni Marco ang ballpen. Nanginginig ang kamay niya habang nilalagdaan ang papel na tuluyan ng maghihiwalay sa kanila ni Althea. Pagkatapos, kinuha naman ni Doña Pilar ang papeles ng bahay at pumirma. Ang kamay na dati puno ng diamanting singsing ay mukha na lang pagod at talunan. Nang matapos ang lahat, tumayo na si Rafael at ang kanyang abogado. Mayroon kayong 24 na oras para kunin ang mga personal na gamit niyo, anunsyo ng abogado. Bukas ng umaga, magpapalit na kami ng mga seradura. Naglakad na sila palabas. Bago tuluyang umalis, huminto si Althea sa may pinto at lumingon sa huling pagkakataon. Tinitigan niya ang mansyon, ang lugar na dati niyang tinawag na impyerno, pero ngayon, wala na siyang nararamdamang galit. Salamat pa rin po. Mahinang sabi ni Althea, sapat lang para marinig ng dalawa. Dahil sa inyo, natutunan kong hanapin ang sarili kong lakas. Pagkatapos, tumalikod na siya at hindi na lumingon pa. Sumakay siya sa kotse. Habang papalayo sila, nakita niya sa side mirror ang imahe ng mansyon na unti-unting lumiliit. Isang kabanata ng buhay niya ang tuluyan ng nagsara. Sa tabi niya, hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Saan mo gustong pumunta, Ara? Tanong ng kapatid niya. Ngumiti si Althea. Isang tunay na ngiti. Sa wakas. Kahit saan, kuya. Sagot niya. Basta kasama ka. Isang linggo ang lumipas. Ang dating mansyon ng mga Cruz sa number 18 Mahogany Street ay nagbago na ng anyo. Wala na ang mabigat at madilim na aura. Ang gate na dati laging nakasara ay ngayon bukas na bukas. Tinatanggap ang sino mang gustong pumasok. Sa harapan, isang bagong-bagong signboard ang nakasabit. Tahanan Althea, isang silungan para sa kababaihan. Sa loob, ang dating malawak na sala na pinagdarausan ng mga magarbong party ni Doña Pilar ay puno na ngayon ng mga mesa at upuan kung saan nagaganap ang mga libreng legal counseling at livelihood seminars. Ang dating madilim na kusina kung saan umiyak si Althea ay naging isang maliwanag na training center para sa mga kababaihang gustong matutong magluto at magnegosyo. Nakatayo si Althea sa may bintana, pinapanood ang mga batang masayang naglalaro sa hardin habang ang kanilang mga ina ay nasa loob, natututo at nagiging mas matatag.
Masaya ka ba? Ang boses ni Rafael mula sa likuran niya ay nagpangiti kay Althea. Lumingon siya at nakita ang kapatid na may dalang 2 tasa ng kape. Sobra, kuya, sagot ni Althea, tinatanggap ang tasa. Noong una, ayokong tanggapin tong bahay. Masyadong maraming masasamang alaala. Pero tama ka. Ang pinakamagandang paraan para burahin ang dilim ay ang palitan ito ng liwanag. Hindi ikaw ang nagpalit, sabi ni Rafael, tumatabi sa kanya sa may bintana. Sila. Itinuro ni Rafael ang mga babae sa loob. Ang mga mukha nila, dati puno ng takot at pag-aalala, ay mayroon ng ngiti at pag-asa. Binigyan mo lang sila ng lugar-ara. Sila ang gumawa ng liwanag. Napangiti si Althea. Sa loob ng 1 linggo, mas marami pa siyang natutunan tungkol sa sarili niya kaysa sa 5 taon niyang pagiging asawa ni Marco. Natuklasan niyang mayroon siyang talento sa pakikinig, mayroon siyang kakayahang magpakalma ng mga pusong wasak dahil nanggaling din siya doon. Biglang may lumapit sa kanila. Isa ito sa mga staff ng center, may dalang isang maliit na sobre. Ma'am Althea, may sulat po para sa inyo. Galing daw po sa Paris. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Paris. Kinuha niya ang sulat. Nanginginig ang kamay niya. Ito yung application na ipinadala niya bago pa siya ikasal kay Marco. Isang scholarship para sa isang prestihiyosong art school sa Paris. Isang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, isang makapal na papel na may letterhead ng eskwelahan. Dear Miss Althea Dizon, we are pleased to inform you that your application for the Renaissance Arts Scholarship has been approved. Hindi na niya tinapos basahin. Napahawak siya sa bibig. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, pero hindi ito luha ng kalungkutan. Luha ito ng purong saya. Kuya! Bulong niya. Ipinakita ang sulat kay Rafael. Binasa ito ni Rafael at napangiti ng malapad. Alam ko na yan. Ano? Gulat na tanong ni Althea. Ako ang nag-follow up ng application mo. Pag-amin ni Rafael. Nahanap ko ang mga lumang papeles mo sa ampunan. Nakita ko kung gaano ka kagaling. Sayang naman kung hindi yon makikita ng mundo. Niyakap ni Althea ng mahigpit ang kapatid. Salamat, kuya. Salamat. Kaya, sa kabilang banda ng syudad, sa isang maliit at masikip na apartment, nakaupo si Marco sa isang lumang sofa. Ang tanging pinagkakaabalahan niya ay ang panonood ng TV. Ang kanyang ina, si Doña Pilar, ay nasa loob ng kwarto. Hindi lumalabas mula pa noong umalis sila sa mansyon. Ang dating reyna ay naging isang ermitanyo. Hindi kayang harapin ang katotohanang isa na lang siyang ordinaryong tao. Napalipat ni Marco ang channel sa balita. At doon, nakita niya siya. Si Althea. Ini-interview ito sa harap ng tahanan Althea. Maganda ito, masaya, at puno ng kumpiyansa. Ikinukwento nito ang mga plano niya para sa center. Lahat po ng babae ay may karapatang maging malaya at mangarap, sabi ni Althea sa reporter. At minsan, ang kailangan lang nila ay isang lugar kung saan mararamdaman nilang hindi sila nag-iisa. Pinatay ni Marco ang TV. Sumandal siya sa sofa at ipinikit ang mga mata. Hindi siya galit. Hindi siya naiinggit. Nagsisisi siya. Ngayon niya lang nakita ang babaeng pinakawalan niya. Ang babaeng kaya palang maging ganito katatag kung binigyan niya lang sana ng pagkakataon. May kumatok sa pinto. Naiinis na binuksan ito ni Marco. Isang delivery man. May dala itong isang maliit na kahon. Para kay Mr. Marco Cruz. Kinuha niya ito. Walang pangalan ng nagpadala. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, may isang bagay na pamilyar. Isang mangkok. Hindi ito mamahalin. Isang simpleng puting porselanang mangkok. Sa ilalim nito, may isang maliit na sulat. Binuksan niya ito. Isang pangungusap lang ang nakasulat. Galing kay Althea. Sana, balang araw, matuto kang magluto para sa sarili mo.
Napaupo si Marco sa sahig. Niyakap niya ang mangkok at doon, sa gitna ng masikip na apartment, humagulhol siya na parang bata. Sa NEA International Airport. Hila-hila ni Althea ang kanyang maleta. Sa tabi niya, si Rafael na hindi maalis ang nangiti. Sigurado ka bang ayaw mong ihatid kita hanggang sa loob? Tanong ni Rafael. Umiling si Althea. Kaya ko na, kuya. Ito na yon. Simula ko to. Niyakap niya ang kapatid sa huling pagkakataon. Mag-iingat ka dito. Bisitahin mo ako, ha? Oo naman, sagot ni Rafael. Kapag may art exhibit ka na. Humarap na si Althea sa departure gate. Huminga siya ng malalim. Hindi ito pagtakas. Ito ay paglipad. Bago siya tuluyang pumasok, lumingon siya at kinawayan ng kapatid niya. Ang lalaking nagbalik sa kanya ng pangalan niya, ng pamilya niya, at ng mga pangarap niya. Habang naglalakad siya sa mahabang hallway papunta sa eroplano, naramdaman niya ang gaan. Ang halaga ng kalayaan, naisip niya, ay hindi ang pagbagsak ng iba. Ito ay ang pagtayo mo sa sarili mong mga paa. Dala ang pag-asa, tapang, at paniniwalang karapat-dapat kang lumigaya. 1 taon. Ang hangin sa Paris tuwing tagsibol ay may dalang amoy ng mga bulaklak at bagong lutong tinapay. Ito ang paboritong oras ni Althea. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking canvas sa loob ng isang maliit pero maliwanag na art studio malapit sa ilog ng Seine. Ang kanyang mga kamay, na dati puno ng kalyo sa paglalaba at paso sa pagluluto, ay puno na ngayon ng mga mantsa ng pintura, pula, asul at dilaw, mga kulay ng buhay. Ang kanyang obra maestra ay malapit ng matapos. Isang painting ng isang babaeng nakatalikod, naglalakad palayo sa isang malaking bahay na nababalot ng dilim patungo sa isang abot tanaw na puno ng pagsikat ng araw. C'est magnifique. It's magnificent. Isang boses mula sa kanyang likuran ang pumukaw sa kanya. Lumingon si Althea at nginitian ang matandang may-ari ng art gallery, si Monsieur Dubois. Merci, Monsieur. Sagot ni Althea, ang pamagat. Turo ng matanda sa painting. Ano ang pamagat nito? Tumingin si Althea sa kanyang gawa. Ang halaga ng pag-alis, sagot niya sa Filipino bago isinalin sa French. Ngumiti si Monsieur Dubois. Perpekto, magiging sentro ito ng iyong unang solo exhibit sa susunod na buwan. Nang makaalis na ang gallery owner, naupo si Althea sa isang stool at tinitigan ang kanyang painting. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang huling email mula kay Rafael. May mga litrato itong kalakip. Ang tahanan Althea ay puno ng buhay. Mayroon ng maliit na kooperatiba ang mga nanay doon. Ang mga bata ay may libreng tutorial. At ang hardin, na dati walang bulaklak, ay namumukadkad na ngayon. May isang litrato na nagpatigil kay Althea. Isang babaeng nakangiti, hawak ang isang business permit para sa kanyang maliit na karinderya. Ito ang isa sa mga unang babaeng tinulungan niya bago siya umalis. Isang biktima ng domestic abuse na takot noon kahit sa sariling anino. Ngayon, ang anino ay napalitan na ng liwanag. Isinara ni Althea ang email at huminga ng malalim, nilala sa panghangin ng Paris. Masaya siya. Payapa. Biglang tumunog ang chimes sa pinto ng kanyang studio. Bonjour, may tao ba? Isang pamilyar na boses. Napalingon si Althea. Nakatayo sa may pinto ang kanyang kuya Rafael. May dalang isang bouquet ng sunflowers at isang paper bag na amoy croissant. Kuya! Sigaw ni Althea, tumakbo ito para yakapin ang kapatid. Anong ginagawa mo dito? Akala ko sa susunod na buwan ka pa darating para sa exhibit. Gusto kitang sorpresahin, tawa ni Rafael. At saka, may ibibigay ako sa'yo. May kinuha si Rafael mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Hindi ito kahon ng sing-sing. Binuksan ito ni Althea. Sa loob, isang silver na locket. Nang buksan niya ang locket, nakita niya ang isang lumang-lumang litrato sa loob.
Isang batang lalaki at isang batang babae, magkaakbay, nakangiti, kahit putikan ang mga damit. Ang litratong yun lang ang tanging naisalba ni Rafael mula sa nasunog nilang bahay sa probinsya. Naluha si Althea. "Kuya, salamat. Huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling, Ara," sabi ni Rafael. "Pero huwag ka ring matakot abutin kung saan ka nararapat." Naglakad sila palabas ng studio at umupo sa isang bench na nakaharap sa Seine. Nagkwentuhan sila tungkol sa tahanan Althea, sa mga bagong pangarap ni Rafael para sa pondo at sa buhay ni Althea sa Paris. Habang nagkukwentuhan sila, may isang lalaking Pranses na naglalakad ng aso ang huminto sa tapat nila. Ngumiti ito kay Althea. "Pardonnez-moi, mademoiselle," sabi ng lalaki. Ang mga mata ay nasa painting na nakikita mula sa bintana ng studio. "Iyon ba ay gawa mo? Napakaganda." Ngumiti pabalik si Althea, isang nangiting natural at puno ng kumpiyansa. "Woy, monsieur, akin nga po," sagot niya. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Nagtanong ang lalaki tungkol sa sining, tungkol sa Pilipinas. Si Rafael naman ay tahimik lang na nakamasid sa kapatid. Ang puso niya ay puno ng pagmamalaki. Ang kwento ni Althea ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Hindi ito nagtapos sa pagbagsak ni na Marco at Doña Pilar. Nagtapos ito sa isang simula. Isang simula sa Paris, sa tabi ng ilog, sa ilalim ng kalangitan na kasing lawak ng kanyang mga pangarap. Hindi na siya si Althea Cruz, ang asawang binura. Hindi na lang din siya si Araceli Dizon, ang kapatid na nawala. Siya si Althea, isang pintor, isang survivor, isang babaeng malaya. At sa wakas, pagkatapos ng lahat, iyon lang ang mahalaga.